Okay, I have selected the data. And then insert pivot table, existing workbook or worksheet rather, pesto ko lang, and then okay. Before po tayo mag-proceed, I would like to emphasize this one, that we have calculated the value of the MPL. So, across all learning areas, 60% is applied for the computation of the value of the MPL depending on your test scores. So, kaya dito we have 50. The formula is E1, which contains 50 times 60%. In Excel, we can type direct 60% for 0.60 in order for us to calculate the value 30. So, kailangan natin computin yun because that is the baseline for us to know the separation between those who exceed or those who meet and those who did not meet or exceed the MPL. So, we are going to do that now. Ito na po siya. Ulit nila. Dahil tayo ay genderize, mag-uumpisa po tayo muli sa sex. Meron na po akong gustong i-emphasize sa inyo na kapag ang pivot table ay hindi naka-focus, meaning to say hindi naka-select, nawawala si pivot list. But once you click it, it will be displayed automatically by Microsoft Excel. Okay, so saselect ko yung pivot and you will see automatically the pivot field list is displayed on screen. So we're going to do this genderize. So we're going to select sex again. Now, ang susunod po natin yung gagawin ay ilalagay natin yung bilang ng nag-exceed at hindi nag-exceed, tama? So kaya kailangan pa rin natin ng test scores. So checkan po natin test scores and we're going to see the test scores there. But now, we're going to change also the same thing. Instead na sum of test scores, papalitan po natin yan ng value field settings, pipiliin po natin ay count. Ang nakikita pa lang po natin ngayon sa ating screen ay kamukha kanina. How are we going to do yung naka-genderize na data natin? I might change this one. Babalik ko lang po, no? Tatanggalin ko lang. May I put first test scores? Pero ililipat ko po siya sa row, ano? Test scores. Ilalagay ko po yung test scores sa row. Okay? So, ayan po. Bakit po siya ang nilagay natin sa row? Kasi po, ang mangyayari is that i-group natin yung data mula 0 to 29, yun po yung mga hindi nag-meet, di ba? At 30 pataas ang nag-meet. So, i-group na yung data. Tingnan niyo po, yun po yung susunod na step. How are we going to group this data? I-right-click ko lang po yung isa sa mga data, tapos pipiliin po natin yung group. Okay, I'm going to select group. Lalabas na po yung group dialog, o group dialog, tatanungin tayo kung paano natin nahatiin yung data. So, pwede po natin ilagay dito na ang ating grouping ay by, lagay po natin by 30. Bakit by 30? Ang score kasi ay mag-umpisa na 0 to 29, then 30 pataas na ay yung mga nag-exceed o nag-meet doon sa MPL. Kaya ilalagay po natin dito, starting value ay 0 at ang ating ending value ay 50. Kasi 50 lang ang maximum score. So, i-click ko na po yung OK after that. So, mapalitan ko ito 0 po, no? Tapos ang ending ay 50. Click natin yung OK. Ayan. And then, I'm going to put now yung sex. O, tingnan natin, dadagdag po natin yung sex. Pagka dinagdag natin yung sex dito po, ililipat ko lang siya sa taas. Pagpapalitin natin. So, nung pinagpalit ko po yung pwesto ng test score at sex, nakikita nyo na
yung grouping ng ating data. Di ba? Tama po ba